7 taon akong nabuhay bilang isang ina at byuda. Hanggang sa dumating ang lalaking nagpaalala sa akin kung paano maging babae muli. Pero paano kung ang lalaking yun ay kaibigan ng anak mo na isang tricycle driver. At sa isang iglap, nahuli kayo sa isang hindi inaasahang sandali. Handa ka bang piliin ang puso mo kahit na masaktan ang sarili mong anak? Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Melanie, 46 anyos, isa ng byuda. 7 taon na rin ang nakalipas simula nung mawala ang asawa ko dahil sa atake sa puso. Hindi naging madali ang lahat, lalo na sa umpisa. May mga gabing umiiyak ako habang yakap ang unan. Hinahanap ang init na nawala sa akin. Pero gaya ng sabi nila, natututo rin ang puso na tumahimik. Natanggap ko rin kalaunan na nag-iisa na lang talaga ako sa buhay. May isa naman kaming anak, si Gab, 26 anyos. Mahal ko siya dahil anak ko siya. Pero hindi ko rin maitatanggi na tamad siya. Batugan kung tutuusin. Walang trabaho, walang direksyon, at madalas nasa bahay lang, nakatutok sa laro. Ako ang bumubuhay sa amin sa pamamagitan ng maliit kong tindahan. Buti na lang kahit papaano, malakas ang kita dahil wala akong kakumpetensya sa lugar namin. Araw-araw, ganun lang ang takbo ng buhay ko. Tindahan, bahay, at pag-aasikaso kay Gab. Hanggang sa dumating si Jomar. Si Jomar, 28 anyos, isang tricycle driver. Hindi siya gwapo sa paningin ng karamihan, pero may kakaiba sa kanya. Moreno, matangkad, at higit sa lahat, masipag na binata. Kabarkada siya ng anak ko, pero kung ikukumpara mo silang dalawa, magkaiba sila. Siya yung tipo ng lalaking hindi umaasa sa iba. Marunong dumiskarte sa buhay. Tsuhin niya na lamang ang kasama niya sa bahay dahil ulila na rin si Jomar. Siya ang madalas kong driver tuwing Sabado kapag namimili ako ng paninda ko sa bayan. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang simpleng usapan. Sa mga tinginan na hindi ko agad binigyan ng kahulugan. Tuwing Sabado, Miss Love, ang araw ng pamimili ko. Tahimik lang sa umpisa hanggang sa unti-unti naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Natuto siyang magbiro at ako na may natutong sumabay. Isang hapon, kakauwi lang namin galing sa pamimili. Pagod ako pero may kakaibang gaan sa pakiramdam ko. Inabutan ko siya ng soft drinks at tinapay para sa merienda niya. Salamat ho, Aling Lani. Sabi niya habang tinatanggap ang iniabot ko. Napakunot ang noo ko noon. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, huwag mo akong tawaging Aling. Napakamot siya sa ulo at nahiya bigla. Ano naman pong itatawag ko? Melanie o Lani, kahit ano na lang dyan, wag lang ang Aling. Ngumiti siya. Sige, Lani na lang. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Ewan ko ba? Pero parang ang sarap pakinggan pag galing sa kanya. Pumasok na si Gab sa loob, naabala na naman sa laro niya, at naiwan kaming dalawa sa labas. Hay nako, Jomar. Sabi ko habang umiinom ng tubig. Masipag ka naman. Bakit ba hindi mo mahikayat ang anak ko na gumalaw-galaw naman? Natawa si Jomar. Hayaan niyo na lang ho siya. Bata pa naman eh. Bata? Napailing ako. 26 na yun, no? Ako na lang ho ang tawagin ninyo pag may kailangan kayo. Darating ako anytime. Napangiti pa siya. Parang may gusto pang sabihin pero nagdadalawang isip.
Bakit ka napatingin? Ano ho? Ano? Tanong ko. Wala ho. Napapansin ko lang. Hindi halata ang edad niyo ha. Naapataas ang kilay ko. Binobola mo ba ako, Jomar? Naku, hindi ho. Seryoso niyang sagot. Sa totoo lang, ang ganda ninyo. Napahinto ako. Hindi ako sanay makarinig ng ganun. 7 taon na akong nag-iisa. 7 taon na ring walang nagsasabi sa akin ng ganun. Tsaka, dagdag pa niya na para bang nahihiya pa. Ang sexy niyo pa rin ha. Natawa na ako na may halong kaba. Sus, bola ka talaga. Hindi ho talaga. Kaedad niyo si Aling Tess pero ang layo-layo niyo kaya sa kanya. Giit pa niya. Talaga lang ha? Sabi ko habang pinipigilan ang kilig na hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling. Mula noon, naging mas madalas ang mga biruan namin. Hanggang sa isang araw, napunta ang usapan namin sa mas personal pa. Lani, tawag niya. Bakit hindi na po kayo nag-asawa ulit? Napaisip ako. Hindi ko agad siya nasagot. Busy lang siguro. Sagot ko sa huli. Tsaka hindi na rin naman ako naghanap pa. Paano kung may biglang dumating ulit? Tanong niya. Bakit naman hindi? Sabi ko na medyo pabiro. Bakit mo ba tinatanong? Manliligaw ka ba? Pwede ba? Tanong niya. Bigla siyang napangiti pero kita ko ang kaba sa mga mata niya. Natawa naman ako. Jomar, halos 2 dekadang agwat ng edad natin. Baka naman nilalagnat ka lang. Umiling siya. Naku, hindi ho. Totoo? Tanong ko na medyo seryoso na. Totoo. Type ko ho kayo eh. Sagot niya. Napahinto ulit ako. Bakit naman? Tanong ko na pilit kinakalma ang sarili. Basta, maganda kayo. Mabait. Sexy. At parang ano? Parang palaban. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Dapat siguro tumawa ako noon. O dapat siguro pinatigil ko na siya. Pero hindi ko ginawa. Sa halip gumiti lang ako. Palaban? Ulit ko. Oo. Para bang kayo niyo lahat? Sabi pa niya. Hindi ko alam kung bakit pero ng mga sandaling yun, para bang may bahagi sa akin na nagising. Isang bahagi na matagal ko nang kinalimutan. Isang init na muling binigay ni Jomar. Isang babaeng hindi lang nanay, hindi lang byuda, kundi isang babaeng gustong makaramdam ulit na may lalaking humahanga sa kanya. Simula noon, nagbago ang tingin ko kay Jomar. At sa bawat Sabado na magkasama kami, mas lumalalim ang usapan, mas nagiging personal, at mas nagiging mapanganib. Hindi ko pa alam noon kung saan kami dadalhin ng mga tingin na iyon, ng mga biro. Basta ang alam ko lang, unti-unti akong nahuhulog sa kaibigan ng anak ko. Sa paglipas ng araw, dito ko na unti-unting naramdaman kung gaano pala kadaling madala ang isang pusong matagal lang nauhaw sa atensyon. Isang gabi, nasa bahay si Jomar. Karaniwan na kasi na pumupunta ito dito para maglaro ng online games kasama si Gab. Parang routine na kasi nila yon. Tawanan, sigawan at minsan nga murahan pa habang naglalaro sa cellphone. Ako noon nasa kusina, nagluluto ng hapunan. Pero paminsan-minsan, napapalingon ako sa terrace kung saan silang dalawa o kung saan nandun silang dalawa. Hindi ko alam kung bakit, pero hinahanap ng mga mata ko si Jomar. Siguro dahil sa mga tingin niya, sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin, o dahil baka matagal na rin akong
walang nararamdaman na ganito. 8:00 na ng gabi nang tawagin ko sila. Gab, Jomar, kain na. Sigaw ko mula sa kusina. Sandali lang ma, sagot ni Gab. Ilang minuto pa, pumasok na rin silang dalawa. Naupo sa mesa at para bang mga batang gutom na gutom. Tahimik lang ako habang kumakain kami. Pero paminsan-minsan, nauhuli ko si Jomar na nakatingin sa akin. Hindi ko yun pinapansin. Pero sa totoo lang, nakakaramdam ako ng kakaiba. Pagkatapos kumain, ako na rin ang nagligpit, gaya pa rin ng dati. Habang naghuhugas ako ng pinggan, naririnig ko pa rin ang tawanan nila sa labas. Pero maya-maya biglang tumahimik. Ma, lalabas lang ako saglit sabi ni Gab habang dumadaan sa may kusina. Saan ka na naman pupunta? Tanong ko. Sandali lang naman, may pupuntahan lang. Sagot niya. Hindi na ako nagtanong pa. Sanay na ako sa kanya. Pagkalabas niya, napansin kong tahimik na sa terrace. At doon ko lang naalala, naiwan nga pala si Jomar. Natapos ko ang paghuhugas, pinunasan ko muna ang kamay ko at dahan-dahang lumabas papunta sa terrace. Madilim na ang paligid. Tanging ilaw lang mula sa loob ng bahay ang bahagyang tumatama roon. Nakita kong nakaupo roon si Jomar. Tahimik at parang may iniisip. Umalis si Gab, hindi ka sumama? Tanong ko. Oho, sagot niya. Sabi niya, saglit lang naman daw siya. Umupo ako sa kabilang upuan. May konting distansya sa pagitan namin, pero ramdam ko ang presensya niya. Pagod ka? Tanong niya. Medyo, pero sanay na. Sagot ko. Napakasipag niyo talaga, kaya hangang-hanga ako sa inyo Sabi pa niya. Napangiti ako ng bahagya. Ikaw nga tong masipag Araw-araw bumabiyahe. Ganun talaga. Kailangan kumayod. Sabi niya. Muli kaming natahimik na dalawa. Pero this time, iba ng pakiramdam ko. Mas mabigat. Lani? Tawag niya ng mahina. Naalala mo pa ba yung sinabi ko dati? Alin doon? Ang dami mo kayang sinabi. Tanong ko pa. Yung sinabi ko na type ko kayo. Napalunok na ako. Oo naman. Sagot ko na pilit kinakalma ang sarili. Hindi nagbago yun. Dagdag pa niya. Doon na ako napatingin sa kanya. Totoo ba yung sinabi mo na yon? Hindi ka ba nagbibiro nun? Totoo yun, Lani. Sa dilim, Miss Love, kitang-kita ko ang mga mata niyang diretso na nakatingin sa akin. Hindi nga siya nagbibiro. Hindi siya tumatawa. Hindi siya nakangiti. Seryoso ang mukha niya. Jomar, sabi ko ng mahina. Bakit ho? Tanong niya agad. Alam mo namang kaibigan ka ng anak ko, hindi ba? At mas matanda rin ako sa'yo. Sagot ko pa. Alam ko naman, pero wala naman sa edad yun, hindi ba? Sabi pa niya. Hindi ako agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, gusto kong maniwala. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Saan naman ako matatakot? Tanong niya. Sa sasabihin ng iba, sa iisipin ni Gab, sagot ko naman. Tahimik siya sandali. Mas natatakot ako na hindi ko masabi sa iyo yung nararamdaman ko. Sagot niya sa huli. Parang may kumurot sa puso ko noon, Miss Love. Hindi ko kasi inaasahan ang magiging sagot na iyon. Napaka-matured niya talaga. Lani, muli niyang tawag. Hindi ko na malayan na mas lumalapit na pala siya. Pwede bang subukan natin? Tanong niya. Subukan ng ano? Mahina akong sabi.
Na kahit maging masaya lang sandali, sabi niya. Napapikit na ako noon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang hirap tumanggi sa kanya. Siguro kasi matagal na rin ako nag-iisa. Siguro dahil sa unang pagkakataon, may lalaking tumingin sa akin na parang hindi ako byuda, kundi isang babae. Alam niyo, Miss Love, daig ko pa ang teenager ng mga sandaling yon. Oo, aaminin ko. Kinikilig talaga ako kay Jomar. Aba, sa edad ko ba namang to magpapakipot pa ba ako? Malakas si Jomar. Batang-bata pa. At sa tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yon, parang di ko nakakayanin ang pwedeng mangyari sa susunod na mga sandali. Daan-daan kong minulat ang mga mata ko. Jomar, bulong ko. Pero hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Dahil lumang sandaling iyon, hinawakan niya ang kamay ko. Mainit at magaspang ang palad niya, na lalong nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko inalis ang mga kamay niya. Sa halip, hinigpitan ko pa nga. At doon ko naramdaman, hindi lang siya ang nakakaramdam ng init ng mga sandaling yun. Pati na ako. Unti-unting nabawasan ang distansya sa pagitan namin, hanggang sa halos magkatabi na kaming dalawa. Napakatahimik ng gabi. Walang ibang ingay kundi ang tibok ng puso ko. Sigurado ka ba? Tanong ko na halos pabulong. Oo, Lani. Sagot niya. At bago pa ako makapag-isip ng tama, hinalikan ko na siya. Marahan. At siya, tumugon na rin. Ramdam ko ang pag-ikot ng mundo ko sa simpleng sandaling iyon. Hindi kami nagmamadali. Walang pilitan. At sa puntong iyon, nakalimutan na namin ang sandali. Sa isang iglap, Miss Love, sa kadiliman ng gabi, tinugunan niya ang pangangailangan ko na ilang taon na ring hindi napupunan. Pinili kong maging tahimik dahil ayokong may makarinig. At oo, may naganap sa amin doon ni Jomar. Isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sa dilim ng terrace, sa gabing tahimik, pinili kong sundin ang damdamin ko. At habang nakapikit ako noon, alam kong simula na ito ng isang bagay na magbabago sa lahat. Isang lihim na ayokong malaman ng anak kong si Gab. Tama kayo. Lumipas ang mga araw, hindi na lamang to simpleng biruan. Hindi na lang to tinginan o landian. Dahil sa paglipas ng panahon, tuluyan na kaming nahulog sa isa't isa ni Jomar. Hindi ko na mabilang kung ilang beses siyang dumaan sa bahay. Kung minsan, nagdadahilan lang. Kung minsan, wala. Kahit simpleng paghatid lang ng gulay o pagkumusta, sapat na yun para makita ko siya. At ako naman, hindi ko na rin tinatanggi sa sarili ko na hinihintay ko at hinahanap ko ang presensya niya. Alam naming pareho na mali, pero pinili naming hindi pansinin. Sa tuwing wala si Gab, mas naging malaya ang mga usapan namin. Mas nagiging totoo. Minsan sa terrace, minsan sa loob ng tindahan. Minsan naman sa kusina kapag nagluluto ako. Nandun lang siya, nakasandal at tinitingnan ako. Nakikinig sa bawat kwento ko. At ako, unti-unti kong ibinubukas ang sarili ko sa kanya. Alam mo, Jomar, sabi ko minsan habang nag-aayos ng paninda, ang tagal-tagal ko na rin hindi nakakaramdam ng ganito. Yung may nag-aalaga sa'yo, kahit sa simpleng paraan lang. Wika ko. Ngumiti siya. Kaya kong gawin yun araw-araw para sa'yo. Napangiti ako noon, pero may kasamang kaba. Dahil alam kong kapag nagpatuloy pa ito, mas mahihirapan na akong bumitaw. Hanggang sa dumating ang gabing yon. Kakasarado ko lang ng tindahan. Tahimik na ang paligid.
Ang hangin ay malamig. Wala si Gab dahil nakipag-inuman sa mga kabarkada niya. Sanay na ako. Hindi na ako nagtataka. Habang inaayos kang kusina, narinig ko ang isang pamilyar na tunog ng tricycle na huminto sa labas. Alam ko na kaagad kung sino. Hindi ko na kailangang sumilip. Pasok ka. Sabi ko nung marinig ko ang katok. Pumasok naman si Jomar. May dalang konting pagkain. Para sa'yo, sabi pa niya. Jomar, hindi mo na kailangan magdala pa. Sagot ko pero tinanggap ko naman. Gusto ko lang, hayaan mo na, sabi niya. Tahimik siyang naupo sa may kusina. Sabay na kaming kumain. Magkatabi. Simpleng hapunan lang yun pero parang may kakaibang saya para sa akin. Namiss kita. Bigla niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Kanina lang tayo nagkita, no? Sagot ko na medyo natawa. Siyempre, iba pa rin pagkasama kita. Sagot niya. Sabay yakap sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Pagkatapos kumain, hindi na kami agad tumayo. Tahimik lang kami hanggang sa nagkalapit ulit kaming dalawa. Lani, tawag niya. Pwede ka ba ngayong gabi? Namiss kita eh. Aniya. Napangiti ako. Mukhang naa-addict ka na yata sa akin, Jomar ah. Parang ganun na nga. Nakaka-addict ka naman talaga eh. Alam mo, iba pala pag byuda. Masarap mahalin. Pambobola niya. Nakinangiti ko naman. Sus, binobola mo pa ako para pagbigyan kita. Kahit bulain kita araw-araw eh. Kaya nga lang medyo kabado pa rin ako. Kasi baka magalit si Gab kapag nalaman niya. Napatigil ako bigla. Hindi ko rin alam eh. Sagot ko ng totoo. Natatakot ka ba? Tanong niya. Oo naman. Pero mas natatakot yata ako kapag nawala ka. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob na yun para sabihin ang totoo sa kanya. Pero totoo yun, Miss Love. Sa mga sandaling yon, hindi ko na nga naiisip kung tama pa to o mali. Ang iniisip ko na lang, masaya ako sa piling ni Jomar. Maya-maya, daan-daan niyang hinawakan ng kamay ko. Gusto kita, Lani, sabi niya. Napipikit ako. At muli, tulad ng mga nakaraang gabi, pinili kong sabayan ang nararamdaman ko. Tahimik ang kusina. Tanging ilaw lang mula sa maliit na bombilya ang nagbibigay liwanag sa amin. Sa simpleng espasyong iyon, doon namin muling binahagi ang isang sandaling alam naming bawal pero hindi namin mapipigilan. Walang salitaan, walang paliwanag, basta damdamin lang. Umupo ako sa mesa at sa gitna ng mga sandaling yon, malaya kong binigay ulit ang sarili ko kay Jomar. Hanggang sa isang bagay ang hindi namin inaasahan. Nang biglang dumating si Gab. Ma! Napamulat ako kaagad. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ko. Daan-daan akong napalingon sa pintuan ng kusina. At doon ko nakita si Gab. Nakatayo at nakatitig. Hindi makapaniwala sa nasasaksihan niya. Anong ginagawa niyo? Tanong niya. Hindi naman ako makasagot. Parang nawalan ako bigla ng boses. Si Jomar, napatras bigla. Halatang gulat na gulat din. Gab, sabi ko, pero hindi ko alam kung ano ang susunod kong sasabihin. Galit, pagkagulat, lahat yun kitang-kita ko sa mukha ng anak ko. Ma, tanong niya ulit, sabay turo kay Jomar. May relasyon ba kayong dalawa? Ma naman, hindi ka na nahiya. Matanda ka na eh. Anya. Wala akong naisagot noon. Dahil sa unang pagkakataon, nahiya ako sa anak ko. Kasi totoo naman eh. Matanda na ako para lumandi.
Sa isang iglap, gumuho ang lihim na pilit naming tinatago ni Jomar. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang anak ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na kahit ako, nahihirapan din namang intindihin. Basta ang alam ko lang, simula nung gabing yon, ang relasyon namin ni Jomar, tuluyan nang nasubok. Alam kong naiintindihan niyo ako kung gaano kagulo ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko na kasi maibalik ang mga nangyari. At lalong hindi ko na mababawi ang gabing nahuli kami ni Gab. Simula nun, Miss Love, nagbago ng lahat. Hindi na ako matahimik sa loob ng sarili kong bahay. Hindi na rin ako mapakali tuwing nakikita ko si Gab. Sa unang mga araw pagkatapos ng nangyari, halos hindi kami nag-uusap. Kung magsasalita man siya, maiksi lang. Wala nang respeto sa tono niya. Punong-puno ng galit ang bawat salita niya. Ma, seryoso ka ba? Isang araw bigla na lang niyang sinabi habang nasa sala kami. Sa lahat ba naman ng lalaki? Si Jomar pa talaga? Tahimik lang ako at wala akong maisagot. Dahil alam kong kahit anong sabihin ko, mali yun sa paningin niya. Kaibigan ko yun eh. Tsaka mas bata sa'yo yun, hindi ka ba nahihiya? Dagdag pa niya. Masakit. Sobrang sakit marinig yun mula sa sarili mong anak. Gab, mahina akong sabi. Anong Gab? Bigla niyang sigaw. Ma, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ikaw to eh. Napapikit ako. Siguro nga tama siya. Siguro nga hindi na ako to. O baka, ito talaga ako. Pero ngayon ko lang pinayagang lumabas ang ganitong ugali ko. Anak, sabi ko ng kalmado. Tao lang din naman ako eh. Tao? Ulit niya. Ma, nanay kasi kita. Nakakahiya naman kung may makaalam ng ginagawa mo. Wala na akong sinabi noon. Dahil sa puntong iyon, alam kong kahit na anong sabihin ko sa kanya, kahit na anong paliwanag ko sa kanya, hindi niya ako maiintindihan. Hindi pa sa ngayon. Mula noon, halos araw-araw kaming nagkakatampuhan. May mga pagkakataon pa na hindi siya umuwi ng bahay at mas pinipili niyang sumama sa mga barkada niya kaysa makasama ko. At ako, naiwan sa bahay na punong-puno ng katahimikan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko naman kayang kalimutan si Jomar, Miss Love. Kaya kahit mahirap, patuloy pa rin kaming nag-uusap. Sa chat, sa tawag, at minsan nga lihim pa kaming nagkikita. Kumusta ka? Tanong niya minsan sa may chat. Okay lang. Sagot ko kahit hindi naman talaga. Hindi ka okay. Alam ko. Napangiti ako ng bahagya. Ganon talaga siya. Kilala niya na ako kahit hindi kami magkasama. Miss na kita. Dagdag pa niya. Napahigpit ang pagkakahawa ko sa cellphone ko. Miss na rin kita. Sagot ko. At doon ko napagtanto, mahal ko siya. Mahal ko na si Jomar. Hindi na lang ito simpleng pagtingin. Hindi na lang to dahil sa init o sa pag-iisa ko. Totoo to. Pero kasabay ng katotohanan iyon ang bigat ng kapalit. Isang araw nga nakita kami sa isang lugar na medyo malayo sa amin. Yung bang walang nakakakilala. Pagkakita pa lang namin sa isa't isa, gustong-gusto ko na siyang yakapin. Ayos ka lang ba? Sabi niya. Oo, ayos lang. Sagot ko. Naawa na ako sa'yo. Dahil sa akin, palagi na kayo nag-aaway ni Gab. Tahimik siya sandali. Kung gusto mo, ititigil ko na to. Sabi niya bigla. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Kung mas makakabuti sa'yo, edi lalayuan na lang kita. Sagot niya na parang halatang nahihirapan. Hindi. Mabilis kong sagot. Hindi ko kasi napigilan ang sarili ko.
Alam mo namang hindi ko kaya, hindi ba? Dagdag ko pa. Napabuntong hininga siya. Pero, si Gab, sabi niya, paano siya? Alam ko, gagawin ko ang lahat para tanggapin niya yung relasyon nating dalawa. Tahimik kami. Pareho naming alam ang tama, pero pareho kaming nahihirapang gawin yun. Hindi niya ako tatanggapin. Malabong mangyari yun, sabi ni Jomar. Siguro nga, hindi pa. Pero anak ko siya. Umaasa naman akong darating ang panahon na maiintindihan niya ako. Pero paano kung hindi? Wala akong naisagot. Dahil yun din ang kinakatakutan ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin, alam niyo naman na siguro kung saan yun mauuwi. Oo, Miss Love. Sa kwartong malamig, pinunan namin ang pagkamis namin sa isa't isa. Pagkatapos, umuwi rin ako ng gabing yon, pero mabigat ang pakiramdam. Pagkapasok ko sa bahay, nandun si Gab. Nakaupo sa may sala. Hindi niya ako pinapansin. Dahan-dahan akong lumapit. Gab, tawag ko, pero hindi siya sumagot. Anak, ulit ko pa. Ma, bigla niyang sabi, hindi pa rin nakatingin sa akin. Itigil mo muna yan kung gusto mong magkaayos tayong dalawa. Parang may tumusok sa puso ko. Hindi ko kaya. Sagot ko ng totoo. Di wag. Sabi niya sabay tayo. Pero wag mong asahan na tatanggapin ko yan. At pumasok siya sa kwarto. Iniwan niya akong mag-isa. Doon ko na naramdaman ang bigat, Miss Love. Ang bigat ng lahat. Pagmamahal sa isang lalaki at pagmamahal sa sarili kong anak. At ngayon, nandito ako sa channel na ito, umaamin at humihingi ng payo. Tama pa bang ginagawa ko? Dapat ko na bang tapusin yung relasyon namin ni Jomar para kay Gab? O dapat ko yung ipaglaban sa anak ko? Yung nararamdaman ko kay Jomar. Kahit nakapalit nun, ang galit ng sarili kong dugo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Sana'y mabigyan niyo ako ng payo, Miss Love, at ang inyong mga listeners. Nagmamahal, ang inyong sender, Melanie. Maraming salamat po, Ma'am Melanie, sa pag-share po ng inyong kwento dito po sa aming channel. At sa lahat po ng nakikinig sa channel na ito, malaya po kayo magbigay ng inyong mga komento. Maraming salamat po. Muli, ako po ang inyong narrator, Miss Love.